An excellent wife who can find. She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. Excellent wife. Pag sinasabi ko po yung excellent wife, wala akong I agree with it. Ang mga wife ay really to fulfill yung inaasahan sa kanila, nagiging excellent po sila. At marami po tayong kilalang ganyan. Kasi po kami mga lalaki, parang hindi ko masabing excellent. No? Hindi ko masabing perfect. Marami po kami kasi mali, marami kaming flaws. Di nga po ba nung nilalang ng Diyos ang tao, nilalang niya yung lalaki. O sabi niya, nung tumayo ang lalaki at nakita, ay mali, gagawa ako ulit. Diba? So marami kaming flaws. Joke po yan, may kayo po. Marami kaming flaws, buti na lang, marami kaming mali, and nilalang ng Diyos ang babae. Well, biro lang po yun. Sige po, mag-amen na po yung mga kababaihan. Okay. Susubukan ko ulit. Madalas po, dahil hindi kami perfect, nag-argue ang asawang lalaki at ang asawang babae. Sinasabi inaari naman namin yun. Kaya sinasabi ng isang husband sa kanyang wife, alam mo na, ikaw na ang pinakamatalino. Ikaw na ang mas magaling kumita. Ikaw na yung mas masipag, mas masikap sa bahay, mas maasikaso. Talagang ikaw na ang pinakamagaling sa lahat ng bagay. Then sumagot yung wife, ay love, hindi naman ako pinakamagaling. May bagay naman na mas magaling ka sa akin. Ay talaga, ano yun? Mas magaling na pumili ng asawa kaysa sa akin. Oy, gets nila yun. Sige. Yung mga hindi nakakuha niyan, pakwento niyo mamaya. Baka magalit sa akin si Pastora, habol pa to. Pag pinagalitan ako ni Pastora, mamaya hapon din na ako kwento. Bakit? Sabi ni Mr. sa kanyang wife, bakit nilalang kayo ng Diyos na sobra kayong intelihente, na marami kayong alam, na very consistent kayo sa lahat ng bagay, and you know so many things na laging kami ay mali na lang ng mali, and kayo ay laging tama. Well, ang sabi po ng babae, kinadyawan siya ng kanyang asawa lalaki. Matalino ka, pero bakit minsan may sumbong ka, isip bata ka, sabi niya sa kanyang asawa. Sumagot naman ang babae. Well, kasi pag wala kaming moment na isip bata, hindi namin kayo mamahalin. Joke pa rin. Alam ko na, mga uulitin ko mamaya. Yung isa lang. Praise God. An excellent wife who can find. Ang dalagang ito ay naglalarawan ng isang mabuting babae na ipinapakita siya bilang isang tao na may lakas, may karunungan, kagandahan ng loob. Ang ganitong uri ng babae ay higit na mahalaga kaysa mga mamahaling alahas. Ang kanyang kabutihan ay kinikilala sa pamamagitan ng kanyang kasipagan, pagsusumikap, matibay na prinsipyo sa moralidad. Sa gayon, isa siyang napakalaking bahagi ng pamilya na nagbibigay parangalan sa Diyos. Tingnan po natin, paano ba, ano ang gawain na nagbibigay parangal sa kabuuan ng pamilya mula sa mga misis po natin, sa mga may bahay. We honor God. Honoring God with a woman's wisdom. Ang mga kababaihan nagpaparangal sa Diyos dahil sa kanilang karunungan, katalinuhan. Alam niyo po, first time ko pong mabasa itong bahagi ng Biblia na sabi ko, ang husay ng misis na to, matalino talaga ang misis na ito. Ang salaysay po sa buhay ni David, nung hindi pa siya hari, may panahon po diyan na may isang misis na nakilala siya. Ang pangalan po niya is Abigail. Nang lumisan si David kasama ang marami niyang mga tauhan dahil paparayin siya ni Haring Saul, ay namalagi siya sa ilang ng paran. At doon may mayamang lalaki na may 3,000 tupa at 1,000 kambing. Wow, mayaman na. 3,000 and 1,000 na kambing ang kanyang pag-aari.
Tumayan po natin sa Una Samuel, Kapitulo 25, talatang 3. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang kanyang pag-uugali. Dahil nandun nga sila David, doon sila naman lagi at ang kanyang mga tauhan. Napag-iingatan ang kawan ni Nabal dahil nandun nga sila David. Hindi siya nanakawan, hindi man din sila hiningan ng kanyang mga tauhan itong si Nabal na napakayaman. Dumating ang araw ng naginugupitan ang mga tupa. Hindi po ito kagaya ng yung pet na grooming. Ginugupitan po ang mga tupa dahil kinukuha yung lana na ginagawang tela. Yun po ay harvest time sa kanila. So pag-harvest, may handaan, may pagbibista, may mga piging. Nagpasabi si David na humingi siya ng tulong kahit anong may bibigay lamang para makain ng kanyang mga tauhan kay Nabal. Heto ang sagot, talatang cheese. Una Samuel 25, talatang cheese. Sinabi ng Nabal, sino ba si David? Sino ang anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko may bibigay sa mga tao. Hindi ko alam kung saan lumalot ang galing. Pagkaspang na ugali, ano po, ni Nabal. Siyempre, makakarating po yan kay David. Verse 12. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Aba, laban na to, away na to. Di ba sana kung limang kalalakihan lang na may tabak, meron po si David ang 400 tauhan na naghanda ng kanilang mga tabak. Verse 21. Sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ni Nabal, ang Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang gawan. Ngunit ito ang iginanti sa atin. Verse 22, parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Wow! Pero yan, nakarating kay Mrs. ni Nabal. Nakarating yan kay Abigail. Verse 18, dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng anak ng 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito'y kinarga niya sa mga asno. Dinala niya kay David. Nailigtas si Nabal kasama ng mga kalalakihan sa kanilang pamilya. Alam ni Abigail na nagkamali si Nabal. Anong ginawa ni Abigail? Siya ba ay sinumpong sa kanyang father-in-law? Ay, si Nabal mo, ganyan ang ginawa. Siya ba ay pumunta sa kanyang kumare? Ay, alam mo yung asawa ko, ano naman ang ginawa niyang kapalpakan? No. Ang ginawa ni Nabal, ang ginawa ni Abigail ay sinalba niya ang kanyang asawa. Her wisdom ang nag-trigger sa kanya na kailangan may ayos. Yes, nagkamali yan. Ang aking asawa. Pero kailangan ay solusyon. Hindi kailangan ang mabuting asawa, hindi pinamamalita ang pagkukulang ng asawa sa hindi na dapat nakakaalam. Bagkus pinupuno, tinatapanan ng solusyon ang nagiging kalagayan nila dahil sila nga naman ay mag-asawa at turingan ng Biblia, salita ng Diyos, sila ay isa. Pangalawa po, a woman should honor God with inner beauty and gentle spirit. Sa 1 Peter 3, do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of old jewelry, or the clothing you wear. But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which is God's
which is in God's sight is very precious. Yan po. Ang mabuting babae, ang focus niya nakatuon sa kanya, siya sa pagpapaunlad ng panloob na ugali. Tulad ng pagtsatsaga, kabaitan, pagpapakumbaba, pagpipigil sa sarili, mga bunga ng espiritu. Na alam natin, ang mga bungang yan ay dapat lumalago sa lahat ng mananampalataya, kasama of course, ang asawang babae. Sa halip na ihambing ang inyong sarili sa iba o maghangad ng panlabas na anyo, gumugol ng oras sa salita ng Diyos at pananalangin upang magkaroon ng isang mahinahon at tahimik na espiritu. Kapag may alitan, sanayin ang pagtugon ng mahinahon at may kabaitan sa halip na magalit o magwisit. Alam niyo po, yung kasungitan, Tagalog po ba yung kawisitan? Kamampangan. Ang kasungitan, talo pa niya ng COVID. Ang COVID, pag mayroong positive sa isang bahay, pag siya ay umuwi, baka makahawa siya ng isa, dalawa. Pero umuwi ka na masungit ka, ang buong bahay mo magiging masungit. So mas grabe ako kung makayawa in kasungitan kaysa kay virus ito. Umuwi kang masungit, mawawala na ang saya sa iyong tahanan. Ang iyong mabuting ugali ay maaaring maging patotoo sa kapayapaan ng Diyos sa inyong pamilya at sa iba pa. Hikayatin ang mga asawa na magtuon ng pagpapaunlad ng panloob ng kagandahan. Hindi sa labas, kundi sa loob na walang hanggan at mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang kagandahan ito ay nagmumula sa isang mahinahon, tahimik na espiritu, isang pusong payapa, nagtitiwala sa Diyos at nakatuon sa paggawa ng mabuti ang kanyang kalooban. Alam niyo po, may natuklasan po ako. Sana po hindi ko kayo kagaya. Dati pa kasi noon pa, sensitive na po ako. Pero pag tumatanda ka pala, lalala. Dahil kung tutuan ay makilang po sensitive lang ano katapat ng pagiging sensitive? Maya-maya naiinis. Maya-maya mag-visit, kaya po rin senior. Manupaya ay medyo visit lang minsan. Yan po ay bunga ng, hindi ko po alam. Pero alam niyo po ang kasungitan na dumarating. Habang tumatanda na ako, maya-maya, may complaint ako o may nakakainis sa akin. Pero dahil sa kahinahunan ng mahal ko, Sister Alice, minsan natatahimik ako agad. Okay. Kasi ang kasungitan, pag pinapatan mo yan ng kasungitan, walang mangyayari. Mga misis, mga mister, masungit na po ba rin asawa yun? Well, nagiging masungit sila, tinatapatan nila ang kasungitan natin. Simula tayo maging mahinahon sa bahay, sigurado, mahinahon lahat ang tahanan. A wife honors God by helping her husband and children. Na sabi ko nga po, nung hinahanda ko itong mensahe, parang ngayon ko lang talaga inaaral, ano ba talaga ang mga obligasyon, responsibilities ng isang may bahay. Basahin po natin sa Genesis 2:18. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Ang term